Francine, para sa inyo, kapatid na question lang. Ano ang message naman ng storya na relevant sa Pasko? It could be about time or love na relevant sa Pasko. Sorry po. Any Christmas message? May it be for family or Okay. Siguro po unahin ko yung message for the family. Kaya nga po nang sabi ko kanina, lalo po ngayong Vermonts, lahat tayo busy kumayod para sa Pasko marami tayong handa at para marami tayong makakain or mapupunta, mapapasyalan. Para po sa mga pamilya ngayon, ang mensahe ko sa inyo para ngayong Pasko sana buo po kayo, sana buo po tayong lahat ngayong Pasko. Sana masaya tayo nagsasalo-salo. Sana mabalik natin yung nostalgic feeling ng Kapaskuhan. Lalo kapag lahat tayo nagsasama-sama tapos as in sineselebrate lang talaga natin mga palaro, mga agawang panyo. Kasi pansin ko po sa mga bata ngayon, lahat naka-iPad na nawawala yung talagang quality time with your family, with your loved ones. And siguro sa mga may special someone dyan, I think this is the perfect time na dalihin nyo yung girlfriend or boyfriend nyo or kung nasa ligawan stage kayo. Kasi ano siya, ang My Future You, hindi siya namimili ng tao. It's for everyone po talaga. Mas masaya siyang panoorin ang kasama mo yung mahal mo sa buhay kaysa sa napag-iisa ka. Kasi parang yung love na nanggagaling dun sa pelikula namin, gusto namin mahawakan din kayo at ipasa niyo yung love na yun sa mga mahal niyo sa buhay. Kasi sa pelikula po namin, hindi lang naman romance ang gusto namin ikwento Ito ay about sa, gaya ng sabi ni Seth, ang pagiging kontento sa pamilya or sa kung anong meron ka ngayon, yung pagpapahalaga sa present time. Yung wala ka ng ibang hihilingin pa kasi kontento ka na at grateful ka sa kung anong binigay sa'yo ng Diyos ngayon. So, ang sa akin lang, ang pinaka-mensahe ko sa inyong lahat, sana kasama niyo ang mga mahal niyo sa buhay ngayong Pasko at sama-sama kayo nagsasalo-salo sa Noche Buena. Thank you, Chin. Advance Merry Christmas. Si Seth, ikaw, Christmas message. Ano ang kadikit na salita ng Pasko? Pamilya. Walang hihigit sa Pasko pag masaya ang pamilya. Wala ka nang ibang hihilingin pa kapag masaya ang pamilya mo. Wala na sa mundong ito, wala ka nang hihilingin pang iba kapag masaya po ang pamilya niyo. At buo, kumpleto, ligtas. At gaya po ng sinabi ko, ang message talaga ng pelikulang ito, ang pamilya, pwede mo makuha yan sa kaibigan, pwede mo makuha yan sa katrabaho, pwede mo yan makuha sa sa mahal mo sa buhay. Minsan nga sa strangers, diba? You find family, diba? With strangers. Sa mga tambay, pwede kang makakuha ng pamilya. Lahat, at yung pagmamahal pong yun. At yung pagiging kontento sa pamilya, napakalaking bagay nun napakalaking bagay na kontento ka sa pamilya mo. Wala kang hinihiling na iba. At yung pamilya mo, kontento rin. Nararamdaman mo rin sa kanila na kontento rin sila sa kung anong meron kayo. Right. Kasi ang hirap naman nun na kontento ka pero bakit sila hindi kontento? Diba? Nakikita mo na kontento ako, pero parang kayo naghahanap kayo, may kulang ba? Pero ang sarap sa pakiramdam na okay ka, tapos nakikita mo na okay din sila. Napakalaking bonus na yun. At sa pelikulang to, makikita nyo po yun.
makikita nyo yun. Lalo na sa karakter ni Lex, na walang ibang hiniling ang magulang dito ni Lex kung hindi maging masaya si Lex. Maging matupad niya ang pangarap niya, maging masaya siya sa buhay. Napaka-supportive ng pamilya dito ni Lex. At kapag pinanood to, marirealize din ng mga kabataan na oo nga, yung magulang natin, isa lang naman ang gusto sa atin. Maging successful tayo sa buhay. Yung mga nangyari sa kanila, sana hindi mangyari sa atin. Kanya-kanyang paraan ang bawat magulang kung paano nila ipapakilala ang mundo sa kanilang anak. Ang mundo ay mapanakit. So lahat ng magulang, iba't iba ang way nila para ipakita ang pagmamahal, ipakilala ang mundo sa bawat anak. Right. Pero walang magulang, naniniwala pa rin ako na bandang huli, walang magulang ang hindi nakakaramdam ng konting biro kapag nasasaktan ang anak nila. Walang magulang, kahit pa konti lang yan, katiting lang yan, nasaktan pa rin ang magulang. Okay. At yun ang message nito, maging kontento tayo, maging pahalagahan natin kung anong meron tayo, maging, ano ba ito, maging grateful, paano ba? Basta, yun lang po, yun lang masasabi ko. Alright. We're down to our last 3 questions. Gorgie Rula, Alan Jones, and Bix Almacen. Gorgie. Good afternoon. May dalawang questions lang po ako sa direct. Una, I remember your last, kung tama po ako, yung last MMFF entry mo, yung Write About Love. I think first time na umarte ni Yeng Constantino, at na pa Best Supporting Actress po pa siya doon, di ba? Dito naman po sa My Future You, ano mo ay yung may expect namin dito sa Francet? Nahirapan ka ba or sa pagpapaarte sa kanila na lalabas sila doon sa pelikulang ito, doon sa role na ginampanan nila, not as Francet? Hindi, pag pinanood niyo yung My Future You, hindi niyo makikita si Seth Fidelin or si Francine. Sila si Lex, tsaka si Karen. Ako kasi as director, hindi uubras sa akin na hindi mo ma-deliver the emotion and everything sa eksena. Babantayan ko talaga siya. And in that sense, hindi ako nahirapan. They are very natural actors. Meron silang sariling atake. Hindi, wala eh. Effortless eh. Very natural eh. Yung hindi lumabas yung pagka-Francet. Wala. Totally wala talaga. Ibang-iba. Iba sa ginagawa ni Chin sa ginagawa niya sa television. Iba din sa ginagawa ni Seth. Totally different character din kasi. Ibang-iba talaga. Saka direct, mas napakita namin yung kaya namin. Yes. Kasi dito na sa My Future You, bida po kami. Kasi main lead role talaga siya. Main lead role. So mas napakita namin, nagkaroon kami ng chance na ipakita yung capability namin sa pag-arte. And I'm thankful for that. Yun po. Tsaka ang mahalaga din kasi sa isang pelikula, when you watch a film is, sumasabay ka sa characters as you go along. Isasabay ka nila sa kwento. Yun yung nagawa nila. You sympathize with them, you understand with them, ibig sabihin, nagawa nila yung job nila na as actors. Matitinding mga veteran actors ang makakalaban nila sa 10 entries, di ba? Sa Francine and Seth, may particular scene ba dito o anong mga eksenang medyo nahirapan kayo or naging madali sa inyo dahil nakarelate kayo dun sa eksenang ginawa niyo? Bilang artista po, bilang aktor, may mga time po talaga na
Kasi sa bawat role, naniniwala ako rin na sa bawat ginagampanan mong role, meron kang piece ng sarili mo na i-apply mo dun sa character na yun. Meron at meron. Kasi pag wala, paano? Hindi siya gagana. Meron at meron kang karanasan sa buhay mo na parehas kayo ng character na yun. Maididikit at maididikit mo yun. Doon na mangyayari yung magic. Pero hindi maiiwasan na kumbaga parang yung system mo as an actor, kumbaga yung internal mo, mahihirapan kang i-channel yun sa character na yun. So may mga times na mahihirapan ka sa pag-arte, mahihirapan ka sa emosyon. Kaya nagmamatter din po ang napaka-importante rin ng co-actor. Napaka-importante po ng co-actor. Kasi support, no? Acting is reacting mo. Kung ang binato sa'yo ganun, tapos ang reaction mo ganito, magmumukha ka naman, ba't naging ganyan siya? Ganito. Di ba? So, kailangan talaga brainstorm. Kailangan talaga cooperate. Kailangan talaga pagdating sa set, kailangan paliksaan kayo. Kumbaga, sige, gugulatin kita sa gagawin ko, titignan ko kung anong reaction mo. So, ginaya mo si Francine? Palagi kami nagugulatan. Natutunan po namin yun sa Dirty Linen. Kasi sa Dirty Linen, nagkakaroon kami ng mga, pustahan tayo kung sino magkamali. So, kanya-kanya kami naisip ng mga, tirada namin sa mga linya. So, nakagulat. Diba? Kailangan ma-react mo yun agad. So, yun ang nakatulong din sa amin ni Jim. Pero sometimes, hindi mo maiiwasan na lalo na pagpagod ka, pag wala ka sa kondisyon. Pero kahit napagod ka, wala ka sa kondisyon, merong mga eksenang makakatulong yun. So, pagalingan na lang mag-channel, pagalingan na lang mag-magic. Lahat ng artista meron yung method. Lahat yan magkakaiba ng diskarte. Pwede ang diskarte ng isang artista, hindi mag-work sa'yo. Kailangan mong hanapin yung kiliti mo. Tapos pag nahanap mo yung kiliti mo, kaya mo na yung ikabit-kabit lahat. Pero si Francine ba, paano mo nasaluyo? Pag inugulan ka ni Seth, paano ang response mo doon? Yung sinasabi niya magugulat ka, paano ang response mo doon? Nasasalo mo naman agad. Depende po sa ngayon po kasi medyo nababasa namin yung gano'n ng isa't isa. So, kapag bago siya may gawin or let's say kung undeep man po yun, dapat mabilis din ako kasi mabilis tumanda utak nito So, pagka nagbigay na siya, dapat mabilis din ako. So, gano'n lang po. I think na-mirror na rin namin yung sa isa't isa. Meron pala, di ba direct meron tayong inulit dyan na isang eksena? May isang inulit kami na eksena dyan. Eksena ko. Kasi umaga pa lang, first scene, dramatic na. Tapos gagawa niya ng take 1. Na even ako, umiiyak ako sa monitor na pinapanood ko. And then, last sequence naman, iiyak ulit siya. Walang lumalabas na luha. Late na. Walang lumalabas na luha talaga. Tapos sabi ko kay Seth, nakita na kitang umarte, hindi ka ganyan umarte. Saka sabi ko kay Direk, nakiusap ako Direk, gawin natin to sa... Sabi naman ni Direk, okay at gawin natin yan para mas alam ko meron ka pa Meron ka pa, hindi yan yung kaya mong gawin. Ituloy natin yan next shooting day, i-reshoot natin. Yung i-reshoot namin, perfect. Okay. Yan po. Last na lang Direk, so tingin niyo po ano ang future ng My Future You sa Film Fest? Considering na hindi naman talaga ito ginawa intended for MMFF, di po ba? Ang ilang mga kalaban ay talagang pang film fest nung ginawa nila yun at alam naman nila yun na para talaga sa MMFF. So tingnan nyo ano po ang laban ng pelikula nito? Honestly, medyo mabigat yung labanan. Kasi karamihan ng entries, mga director ko dati. Direk Chito, AD ako ni Direk Chito, Pepe Jokno, AD niya ako, Jun Lana, script ko niya ako dati, si
Si Dan Villegas, 80 niya ako dati. I mean, karamihan ng mga... Tapos paano direct pag natalo mo sila? Ayokong isipin yun kasi mga mentors ko sila. Kung ano ko ngayon ay dahil sa kanila. Natutuwa lang ako sa ideyang magkakasama kami sa isang festival to celebrate film. Actually, ang ini-excite ko sa night is makita sila. Kasi ang tagal ko nila hindi nakikita. Even sila KTV, sila Juday, mga naging artista ko nung 80 pa ako. Doon na po mas nai-excite more than the competition. I mean, blessing na lang ni Lord kung meron. Pero for me, the awards night is just a celebration ng mga filmmakers na magkakasama that night to celebrate films. Doon ko siya pinitingnan actually. Good luck, Darren. Salamat. Thank you. Thank you, Gorgie. Last two questions. Alan Jones this time. Maiksi lang yung question ko. Pwede kayo mag-holding hands habang sinasagot niyo yung question. Galing sasagot niyo kanina yung tanong ko. Sir, sabi mo kanina yung parang taong gusto mong maging part ng future mo, parang mukhang malapit na. Sabi mo, di ba? Parang malapit na feeling mo. Diretsuhan na. Si Francine ba yun? Opo. Wow! Ang bilis! Bakit mo nasabi, sir, na mukhang malapit na? Bakit ko nasabing malapit na? Kasi hindi na ako lalayo eh. Hindi na ako lalayo. Pero may isang pangako lang akong dapat kung siguro ito pa din. Yung pangako ko sa magulang ni Francine. Alam naman po natin na hindi biro ang samahan namin. Hindi biro na bawiin ang tiwala ng magulang ni Francine. Hindi po biro ang pinagdaanan ko na makaabot ulit dito sa nanahawakan ko yung kamay ni Francine. Hindi po biro. At yun ang goal ko na ayoko pong gusto ko na maramdaman nila tita-tito na safe yung anak nila sa akin. Safe si Francine sa akin. Yun ang gusto kong maramdaman. At kaya ako nasabing malapit na yun na lang yung kumbaga yun na lang yung parang kailangan kong gawin para masabi ko na nandito na siya. So, anong kailangan ko? Lakas ng loob, paninindigan, ano pa ba? Tapang, and respeto, pagmamahal. At yung mga bagay na yun, hindi mo yung makukuha ng isang araw, isang buwan. Kasi malaking pogi points kapag kakampi ko magulang eh. Malaking pogi points kapag mahal ako ng magulang. So yun yung plano ko talaga. Yun po. Wow! Okay. Reaction mo muna doon, Francine, bago doon sa tanong ko sa'yo. Mag-isa ka muna sa sinabi ni Seth. Oh my God. Hindi ko mahanap yung tamang words. Kasi, totoo po, kung nasan kami ngayon, hindi po namin yun minadali talaga. Kung pwede lang talaga, kung kaya lang namin ma-explain yung mga napagdaanan po namin para makapag-audience kami dito. Ako po, grateful po ako na meron akong Seth sa buhay ko. Hindi po kasi biro yung bigyan ka ng Diyos ng someone na matatawag ng best friend. Tapos na ayaw ka lang. Guys, hindi talaga biro. Alam naman po natin yan. Lalo na ng mga nakaraan. Hindi biro. Hindi po biro na gawin ng tiwala ng magulang ni Francine at ni Francine. Hindi po biro yun. Sobra ko pong ginalingan. And alam ko kulang pa. Alam ko meron pa akong kayang magawa. Alam ko na meron pa akong kayang ibigay. And yun yung gusto ko.
Para pagdating ng panahon, ano man ang mangyari, mahal nila ako. Kahit ano man mangyari, mahal nila ako. Yun ang plano ko. Kaya pag tinatanong kami, kayo na hindi naman kayo na, ganyan. Hindi po biro guys, hindi po biro na kami agad. Hindi. So, pwede mo sabihin siya na tinatrabaho mo pa para maging kayo? Opo. Matagal po ito, matagal. Hindi siya isang buwan, hindi siya ganyan. At di ako nagmamadali. Hindi kami nagmamadali. Okay kami ng magulang ni Francine, nila tito, tita. Okay din sila mama kay Francine. So, okay kami doon. Diba? Nakakadalaw po ako sa bahay nila. Pinapayagan ako nila tito, tita na ihatid, isunduin siya sa school. So, okay. Basta, oras uwi. Set yung oras, dito si Chin. Okay. Diba? Wala sa isip namin na madaliin ang mga bagay-bagay, pressurein ang mga sarili namin, na magmahal, na mag-commit, na mag-ganyan. Pero, hindi ibig sabihin nun na ganyan lang kami, sisirain ko yung tiwala ni Francine. No, binubuo ko nga ang tiwala ni Francine. Kaya kahit ganito kami, may make sure ko na yung trust namin sa isa't isa, malakas yan, na kahit sino, hindi yan gayang sirain. Yun ang gusto ko. Pagdating ng mahabang taon, yung trust namin, malakas. Yun, maraming taong nakaalalay sa amin. Yun po. Ang ganda. Hindi, pero ito last na for Francine talaga. Kasi, base rin ito sa sagot mo kanina. Sabi mo, mayroon kang tao na gusto mo. Di ba? Doon sa sagot mo kanina, doon sa future, ganyan-ganyan. So, diretsuhan din. Si Seth din ba yun? Yung tao na gusto mo? Yes. Pwede na ulit mag-holding hands lang. Kasi yung tanong mo po. Ginawa ko lang naman yung sa mga sagot niyo ha. In fairness, yung tanong ko. Galing din sa inyo yun. Thank you for the answer. Salamat. Salamat. Alan. Thank you, Alan. Down to our last question, si Bix. Hi, Francine and Seth. Congratulations sa bagong pelikula. So, ibig sabihin ba, pagkatapos ng Metro Manila Film Festival, ready ka na set na mangligaw kayo, Francine? Wala po akong konkreto na manliligaw na ako next year eh. Parang hindi po ligaw. Wala pa po sa isip ko naman ligaw. Pero siguro paraan ko to pre-ligaw. Parang ganun siya. Parang mas ligaw sa magulang kaysa ligaw kay Francine. At pag dumating yung ligaw, talagang manliligaw ako, mapapadali na lang yung trabaho ko, di ba? Baka mamaya, pwede ba manligaw? Ang sagot, oo na agad, di ba? Alam mo yun na, yung nag-i-invest muna ako, kumbaga yung matinding support sa likod ko is yung magulang ni Francine. Di ba? Mismo, ang sarap kaya sa pakinggan bilang lalaki ng magulang ng babae, sasabihin na, asan si Seth? Ba't di mo kasama si Seth? Oh, pumunta kayo dito ni Seth, di ba? Na hinahanap yung presensya mo. Napakasarap nun sa pakiramdam bilang isang lalaki na ang magulang ng babae hinahanap yung presensya mo. So kung yung ligaw-ligaw na yun, hindi pa talaga ligaw-ligaw, tapos pagkatas ng ligaw, commitment na. Tayo na. Hindi po ganun. Wala pa ako sa ganung estado. Parang, hindi pa buo. Hindi pa buo. Yung para sa tingin ko, may kulang pa sa akin bago ako humarap kay Francine at sabihin na ganun. Gusto ko buong buo ako. Gusto ko walang kulang sa akin. Gusto ko ganyan. Kung hindi ko sinasabing magiging perfect ako. Pero, gusto ko na pag umarap ako kay Francine at sabihin na manligaw, there's no turning back. Gusto ko pag sinabi ko yun, period. No erase. Diba? Parang ganun po. Pero Francine,
Francine, para sa'yo, kailan yung tamang panahon para ligawan ka ni Seth? Yung? Okay. Una sa lahat, bakit naniligaw? Diba, to win a girl's heart, sabi nga nila. Para sa akin, wala namang timeline yun eh. Gaya ng pag nagkakagusto tayo sa isang tao, diba? Hindi naman natin pinaplano na ay magiging crush ko siya. Hindi naman natin pinaplano sino magiging endgame natin eh. Once na ma-feel mo na I think it's the right time, then go for it. Lalo sa panahon ngayon, ako, naiisip ko na parang ang bilis ng takbo ng oras. Parang kahapon na nalo kami sa flow parade, ngayon nasa MediaCon na kami at sumasagot ng mga tanong po ninyo. Kaya para sa akin, parang sa loob ng kahit nga isang minuto lang, ang daming pwedeng mangyari agad. Kaya kung tingin mo na, at kasi pag na-feel mo, eto na yung tamang oras at wala namang masama sa gagawin ko, then why not? Go for it. There's no timeline naman na pagdating sa love eh. Pag naramdaman mo, ayun na yun. And there's no turning back. May pinapatanungan sa atin, ma'am. Kung sakasakali dumating sa point na nagkaroon ng relasyon, aaminin ba siya? Kung may nag-feel? Giselle po ni Francine pag malaki siya, so yes. Francine, ang masabi mo rin? Ano po yung tanong? Aaminin niyo ba sa publiko kung hindi kayo? Papa billboard ko. Oo naman po. Kung mangyari man po yun, oo naman po. Pero hindi po ibig sabihin na porket aaminin or inamin in the future, if ever, hahayaan na rin po na maging curious ang mga tao sa kung anong meron kami in the future. Kasi sa akin po, kapag sinabing love nyo ang isa't isa, dapat protected nyo yung meron kayo eh. Kung ako po, kung magiging girlfriend ako in the future, ayoko po may mangingialam nun. Gusto ko pong pangalagaan. Kaya, yun po. Maraming salamat.